So, hi guys. Yung last na ginawa natin is just coding and setting up the components for our chat system. So, we're going to create a new script, call it chat UI, then open. So, for the chat UI, we need TMP Pro. So, UI, TMP Pro, and then the using system.text, and then the generic. Ayan. So, gawa tayo ng serializable field. So, para sa ating TMP na input field. And then the input field. Yes. And then the button. Yeah. And then the send button. So, sa start, send button dot on click, gawa tayo ng listener dot add listener for on send click, and then for the on send click, gawa tayo ng listener or yung function para sa on send click. So string text is equals to input field, then check natin if empty or null ba. So if not empty, therefore call natin yung chat manager.instance, then send chat message, yung text. So laman ng ito. And then after nyan, gawin nating empty. Tapos, ayan. And then, gawa tayo ng isa pang script para sa ating refresh chat. So, may nakalist yan na messages. So, ang purpose nito is para mag-clear ng chat. So int max na visible, max visible, yeah. So 6, and then int start equals mat dot max, mat f dot max 0 messages that count minus to our max visible message. And then the var sb is for the new string builder. For int I is equals to start, and then I is lesser than the messages that count. Oops. Yun. Tinapos na. Count. Wait lang. Messages. Count. Yan. Then the var message. So ang var guys, ang var is pwedeng mag-handle ng kahit anong data type as long as isang data type lang yan. So sb dot append line, and then the message dot sender, ganyan. Tapos
much better gawin nating bold na lang. Diba? So, gawin nating bold ito. And then we're going to chat display that text is equals to ganyan. Okay. So, ito lang kailangan natin. Hindi pa. So, kailangan natin tawagin yung event. So, chat manager. Ito, that instance updated. It's not plus. It should be minus. Plus pala. Sa destroy pala yung minus. So, void on destroy. And then, dito is check natin if ganyan. Okay na yan. So, save. Punta ka Unity. So, gagawa tayo ng another empty object para sa chat manager. Hindi natin pwede ilagay yung chat manager sa ating UI manager because chat manager has network behavior. So, chat, kailangan natin siyang ilagay sa other object. So, ayun. Kaya nga, nag-warning siya. So, ganyan. And then, sa UI manager, pwede natin ilagay yung chat UI natin. So, chat UI. And then, drag natin yung input field na ginawa natin. And then, the send button. And then, the text. Tapos, yan lang. So, save natin and then try natin. So, test natin. So, DA and start host. And then for our player 2, GD, and then pasok tayo sa lobby, MRB C6C. And then yan. Ayun, nandyan na. Ayun. So, try natin mag-chat. So, hi, DA. Enter. So, yun, nag-reflect dito. It's working. So, ayan. Nice. So, kung napansin ninyo, may chat system na tayo, but the problem, when we are typing, our players also moving. So, fix natin yan sa next, siguro, anong part na ba to? Sa next, basta may dalawang video pa kasunod bago natin i-fix yung sa pag-chat. So, ngayon, since working na, punta muna tayo sa scripts, explain ko. So, ito. Una is gumawa tayo ng chat message na struct instead of class. Para, kasi ang purpose ng struct is just for network. Kasi chat is immutable siya. So, pwede tayong gumamit ng mga pwede natin gamitin si chat message na struct para mag-send ng data sa ating chat manager. So,
para makapag-chat tayo, kailangan natin ng interface ni network serializable at saka ni equatable. So, equatable pala. And then, ito. After nyan, ito yung kailangan lang natin. So, wala tayong zero reference yan. Kailangan pa rin yan kasi nga si chat message nag-extend dito. Dito naman sa chat manager, so, ito ang purpose nito. So, to initialize. And then, ito naman is para pag may nag-spawn or may pumasok, para mapunta dito, ma-add sa ating list. So, kaya ganyan. At saka itong send message naman, ito yung para sa UI. This is for UI. So, tatawagin yan dito sa ating chat UI. And then, asa na ba? And then, ito. Ang purpose nito is para mag-add tayo ng message sa lahat to notify other player na merong message na paparating. So, kaya magdi-display sa magdi-display sa UI nila yung chat natin. So, once na gagawa tayo dito ng ganito na code, ang kasunod niya na function ay merong RPC na nakalagay. Required yan kapag gagawa ka ng ganito. And then sa chat UI naman, gumawa tayo ng listener para pag chat natin or pag click natin sa send button, kukunin niya yung mga input field, yung mga input na mga text natin doon. And then send natin gamit ito. And then after natin mag-send, i-empty natin yung input field. And then i-refresh natin up to 6 chats lang. So, check natin. Dito tayo mag-chat sa player 2. So, testing again. So, and send. So, pag nag-6 na yan, mawawala na yung nasa old na chat history. Again. So, another 1. So, ilan na ba? 1, 2, 3, 4, 5. So, isa pa. So, mawawala na yung DA. So, by DA. And then, ayun, nawala nga. Pati dito din. So, yan lang. Umabot pa ng 13 minutes. So, sa ngayon, yan lang muna kasi it's already 1 a.m. in the morning.